Best of 3 na naman tayo sa ating Star Match of the Day. Muli, kami ang inyong caster. Sama pala si Umi, kasama dito si Burrito. At ihahatid namin sa inyo ang aksyon na posibleng umabot pa nga ng game number 5. Pero wag agad naman tayong tumalon doon dahil nandito pa lang tayo sa game number 4. Kabang-abang ito, nakita natin kung paano bumawi ang Team Liquid Indonesia ng game of number 2. At ngayon naman ay papakitaan tayo ng lugi mula sa Team Liquid ID at mukhang tuturuan si Super Prince kung paano magluyi. Ay nako, parang medyo mahirap yan, no? Mahirap. Alam naman natin na kung luwi lang ang usapan, Super Prince ang isa sa mga pinakamalakas, if not pinakamalakas na Luyi user. Meta-defining ang hero na yan para kay Luyi. I mean, para kay Super Prince. Now we will enter the land of Dawn. Kita na naman ang ating tapatan ng King Kong at pati na rin si Bogdan. Dalawa sa mga pinakamalakas na assassins kayo ng kanilang team. Alam mo, feeling ko sabi ni Kiko dito, yung game number 2, huwag na tayo mag-assassin, coach. Kasi gusto natin bigyan ng pagkakataon si Fabian na mga mag-assassin din. At ngayon ay ginamit na niya. Remember, mga season 11 pa lang, ilang seasons ago, ginagamit na ni Kiko yan. Ano pa yun, jungle, ano pa yun? Tank jungle meta pa yun. Tank jungle meta pa lang ay mukhang hindi na agad nila si Ezekiel ang uunahin. Uy ko, Nakatakas pa si Bruce doon habang si Super Prince ay nakuha na rin ng kill. Si Kirk naman ay mamamatay habang tamang rhythm lamang itong si King Kong. Double kill para dito sa kay Fabian. Then ngayon naman si King Kong magiging tiro nila. Tamang wasiwas lamang ng espada itong si Fabian. Pero pipigil muna ang Fnatic Onyx. nakalabang sa early game kill ang Team Liquid ID doon sa trade na yon. Pero ang maganda ay may Bruno comfort pick naman dito si Kelra at nahahayaan siyang mag-farm. Alam naman natin no, kapag si Kelra ang usapan, basta makapag-farm, basta makakuha ng items ay kayang-kayang bumuhat. Oh, ibigay mo na talaga kay Kelra yan. Alam mo, di naman tatawagin gold standard lang for Fnatic. And, wait lang, may harapan dito si Hiroshige. Ito may mga binitawang salita itong dalawang gold laner na pinag-uusapan natin. Pero kanina nung may mga interview na ayaw na nila magsalita ng Parang in the zone na kasi sila. Kumbaga, naglolokohan na lang doon yung dalawang jungler na talagang sanay naman sa ganong klaseng eksena sa loob ng ating mga interviews. No? Nakakatuwa na talagang kaya nilang umattitude. No? Pero ito, hindi lamang attitude ang usapan dahil pangalawang pagong na ito ay unang pagong ng laro. Okay, si Fabian ay napatakas na nga rin habang hero manipulation ang isasalubog dito ni Super Friends at takasan muna dito ang Team Liquid ID habang si Kiko nakuha na lang ulpa ng punong pagong. Nalaban na ito habang si Kirk naman ngayon ay naipit doon sa turtle pit. Pero ipit din pala yung mga member ng Team Liquid. Willy na ako na kill. Ayun na, Habang si Kiko ay narito na. And this time ay nakakuha din ang Fnatic Onyx. At hindi pa pala tapos. Si Willy pa. Si Willy naku po. Audition 101. Oh my gosh! Parang nag-audition ng mga people ng Team Liquid. Turtle na nga. Okay na eh. Kailangan na lang nila mag-back pero pinilit pa ng Team Liquid ID. Pero alam mo, kaysa magreklamo, nice one! Nice one, Team Liquid ID. Good job! Na lumaban pa kayo pagkatapos ang turtle. And usually, no, Burrito, real lang. Ang mga teams kapag natapos na ang objective, back na talaga ang call. Pero ang naging call doon ng Team Liquid ID, hindi, patagal na natin. Kaya natin sa maikuhan ng Fnatic Onyx Philippines at siguro doon nagkakamali, no? Pero sa ngayon, of course, ay hindi pa naman ganun kalaki ang gold lead ng Fnatic Onyx Philippines. Very much respectable pa rin ito at may nahuli pa nga ata King Kong. Okay, nakatakas siya doon! Oh my gosh, di kang pagmamatay. Buti na lang ay nakaligtas. Kapranggot na, baka Viper na lang ang natira dun sa buhay niya. Parang siguro, laman loob na lang ni John yun eh. Pero may shield pa naman. Pero ito na, ang Glorious Pathway. Mahanap dito si Fabian. 2v3 scenario, pero grabe na rin yung pagpopoke dito ni Ezekiel. At mukhang papasok na nga rin dito si Aran. Explosion ay nagamit na rin. Pero dadaling dito ng member from Team Liquid ID, Renewal Manipulation, ay nailatag doon sa dalawa. Widdy, grabe naman, napakakulat talaga ng mga frontliners dito ng Team Liquid Indonesia. At mapipilitan ng Fnatic Onyx Philippines na iatras na lang ito. Okay, tama rin yung lamang ng Team Liquid ID. Kaya dito sa may bandang mid lane si Winnie. Napaka-hapde ng electrifying beats. Ang hapdi nun, men. Parang dalawang ticks lang. Ito, naman, mababa na rin naman yung buhay ni Widdy doon. Pero, ramdam na kaagad natin, early portions pa lang. 2 kills. Parang ito ay Kingkong habang si Aran naman ngayon ay susuruhin. Pasok din si Kingkong. Nandun yung kanyang mga rhythm. Pero ang sakit na rin, ayan, lumaban pa rin si Aran dito. Grabe naman. Ikaw ba, dugong palaban? Hindi, Fnatic Onyx Vision, dugong palaban dito, huy. Grabing dugong palaban yung pinakita
Nakita ni Aaron doon, medyo may pagka-Pilipino din pala, pero Doors pathway nagamit na. Okay, sino kaya makakuha ng pagod? Si Kiko pa rin na magwawagi doon habang 35 minutes gamit na kanya. Pinatulungan ng dalawang miyembro, make it 3. Dahil makakakuha na ng dalawa dito ang Fnatic Onyx Philippines. Si Fabian naman ngayon ay may even din makakuha. Pero sakto yung extra shield mula din sa river manipulation para kay Super Friends. At tatlong napatumba ng team ng Fnatic Onyx. Nako, nadala na sa micro ng King Kong and a family. At mukhang yung retribution ay hindi na nga rin niya gagamitin pa. Dahil hindi niya kailangan yun para kunin ang purple buff. At mukhang yung Tore ay babagsak din doon sa may bandang Kawawa na ibaba. lang na yun. Naamoy na ni Keller. I-add na lang Diba yun sa ano. sinabi na ni Prince, sabi ni Prince, men, kung ako yung Logi, pupunta ako dyan sa'yo. Kaya kung ako sa'yo, huwag ka muna abante. Tsaka tansyado nila yan. Kasi isa sila sa mga pupunan na talagang gumagamit ng Luyi. And malamang nakukol na nga talaga ito ng Fnatic Onyx Philippines. And basic ano yan basic instinct yan kapag ikaw ay naglalaro, lalo na pag may Luyi. Potential din na biglang may tank na pala sa likod. Yung kahit nakikita mo yung Louie, pero yung pala may pinadala na doon sa may bandang 20. Isa rin yun sa mga pwedeng gawin ng Team Liquid ID no, kung gusto nilang dalhin si Weedy doon sa may bandang likod. Basta hindi pa naman natin nakikita. And Fnatic Onyx Philippines, mukhang G pa rin dito sa mid lane. Marerekta yung Purify ni Ezekiel doon. Ang hapdi ng river manipulation. Sabi dito yung Super Prince, sige, matagal yung cooldown nito. Pero ano ngayon, ang importante nagpo-cooldown. Pero sige ko, inaiwasan din yung Raging Sandstorm. Uy, naku, ginajagel-jagel dito sa ilalim ng Tore. Pag kailangan matras ngayon, apat na kalaban ni Kikong. Magiging apat. Pero hindi niya kakayanin. Munti kang pamamatay si Fabian. Doon sa 4v1 na yun, munti kang papawala si Fabian. Pero Chiki, tumipi gamit yung Spear of Destruction. Medyo masakit na rin si Ezekiel, no? Nararamdaman na ni Kirk. So, ramdam ko hindi pwede tangkin to ng mga mas malalambot na players dito ng Fnatic Onyx Philippines. Okay lang si Kirk. Wag na siguro si Super Friends. Wag muna. Takapang ni Super Prince. Lumalakapit doon, bumuboid crystal Ayan Ay, void blast. Ayan Isa pa. Op. Ay, hindi pwede i-heal yan ng agad-agad kasi may glowing wand. Kailangan mo nang hipan yung apoy bago mag-Quick Sand Guard. At sisimulan na nga ang Turtle. If you're Team Liquid ID, medyo delikado ang turtle take na to dahil this is gonna be a full on 5v5 at hindi na nga magagamit ang Raging Sandstorm. Okay, naiwasan na rin ni Super Prince dahil napaflicker na rin itong player na to. Pero mamaya natin mag-isapan yan kasi pasok na yung Fnatic Onyx Philippines. Ngayon naman, river manipulation yung nilalaro ni Super Prince. Kiko ay nakakuha ng kill. Next na si Aran. Dalawa na nakatumba ngayon. Nagkamali, kailangan matras. Pero may apoy. Pagpagan mo, men. Ay, pasok pa rin dito si Kirk. Inaabangan ng kill with the flicker. And triple kill na kagad para sa gold standard. At kailangan mag-recall ni Aaron Chiki pero ayaw siya pauwiin. Walang uuwi sa pamilya ng Super Family. Sinarado na yung pinto. Hindi na ata makakauwi to pero si Kirk ata isasama niya sa hukay. At nagkamali ata tayo ng basa ng transcript doon. Teka, anong page pa yun ang script natin po ito? Para nagkamali tayo doon Wala ata doon. Parang improve ata yun. Oo, improve lang ata. Nagkamali lang po sa eksena. Pero okay lang. May tulog na rin ata sa mid lane. Isang banat na lang yan. That's gonna be a threat. Back dito sa Fnatic Onyx Philippines. I swear, nag-deja vu ata ako. Parang 2 beses nabasag yun. Hindi ko maalala pero again, napaganda naman para dito sa Fnatic Onyx Philippines. Yung mga outer layers dito ng mga Tore wala na. So, medyo sisikip na ang mapa dito ng Team Liquid. Gayon din naman dun sa may bottom lane para sa Fnatic. Pero kasi hindi makaangat at hindi makaahon dito ng Team Liquid dahil nga, yun din naman si Kirk. Binuburus ko lang niya dito si Fabian Kahit si Kirk, nambuburus ko na. Ibang klase talaga to si Kirk when you're using tanks such as the Hylos, no? Ito rin yung gusto niya sanang gawin kanina with the Uranus. Pero parang masyado ata naging stretch yung Uranus pick na yun. Kaya naman medyo nahirapan ng Fnatic Onyx Philippines. But with a more traditional in-meta lineup katulad na lamang nitong pinapakita nila in game number 3, ay mukhang mas kontrolado nga talaga ng Fnatic Onyx Philippines ang matchup against Team Liquid ID. So far for Team Liquid ID, meron pa rin naman silang global presence na pwede nilang abusuin. You have the Moscow with the Spear of Destruction, pati na rin yung diversion na pwede mong ipadala sa malayo yung mga assassin. Kompleto na rin yung Trinity item dito na Aaron Shiki. At ngayon, yun na nga yung sinasabi mo, yung mga pagpapadala na kakayahan dito ng isang Moskov. Pero ang ganda ng nagiging control dito ng Team Liquid ID. Pinabayaan nila doon sa Aaron Chiki. Pero may idea kasi sila, wala namang Spear of Destruction yan. Kaya lang ang problema, baka kasi dumiretso si Aaron Chiki, so kailangan talaga may mag-react dito.
Oo, at mukhang yun na nga ang trade. Nagsasakripisyo sila ng isang tore para doon sa kanilang Lord take. This is gonna be a level 1 Lord na sa tingin ko naman ay agaran din mag-clear ng Team Liquid ID. They do have the wave clear na pwede nilang bilisan na lang kung walang magbabantay sa Lord. So kailangan talaga gamitin ito ng Fnatic Onyx Philippines dahil sumakripisyo na sila ng isang tore para dito. Oh, speaking of pagsakripisyo, no, para naman dito sa Fnatic Onyx PH, hindi nila nagbibigay ng kahit sinong sakripisyo dito. Imagine mo, kanina pa humaharap yan si Brusco, isa pa lang ang death. Ilang beses ko na nakita yan dito, parang sa sigit-sigit ng mga pader, hawak-hawak dito si Widi, pero hanggang ngayon, hindi pa rin napapunish ito ng gusto, no? Parang bihira lang tayo makita ng isang Tigril na lagi nasa harapan, lagi naka-frontline, pero buhay pa rin at hindi basta-basta namamatay. Oo nga parang one death pa lang, may flicker pang hawak. At pwede niyang gamitin ang flicker na to kung sakaling bumabante ng konti si Aaron Shiki. Yes, may Purify. Pero may mga ibang ways naman ata ang Fnatic Onyx Philippines na i-burn ito. Napakagandang combo mula dito kay Ezekiel. At here comes the ultimate. Manipulation agad habang Raging Shadow naman. Widi dito ay sinasalo na yung mga bolts mula dito kay Kingo. Nagamit na rin yung Divine Beats. Flicker out mula kay Widi. Matagumpay ang pagbasag na Torre dun sa may bandang ibaba. At naka-mega kill na agad. Itong si Kelra, 4-0 in 1 man. Oh no, medyo in-overestimate ata ng Team Liquid ID yung kakayanan nilang manatiling sa frontline. At ayun na nga, dalawang bola pa lang ay pinauwi ka na. Paano pa kaya kung tatlo, par? Grabe, imaginein mo yun na dalawang half pass Bisang katutak yung mga yan, yung mga bola-bola nila. 86. Yan ang swerte daw yan yung 8. Ayan na. Naku, parang bala sa ata. Pumunta dito na Energy Kill. And this time, nakakuha na rin si Kelo ng kill. Unstoppable na, literal na hindi mapigilan dito si Kera. Ngayon naman, 4 na miyembro nakatalaga para sa Team Liquid ID na dumipensa sa pagsugod ng Super Family. Pero sakto lang, may mga minutes sila na dumating. Medyo mahihirapan natin dumibensa dito ang Team Liquid ID. 15 seconds para kay Aaron Shiki. Tatlong inhibitor na ang nawala. Mukhang masisita pa nga si Winnie! Ay, in-implosion na